Naaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod po yan ang paghahain kanina ng mga warrant of arrest sa mga lugar na pag-aari ng pastor sa Davao City. Members of CIDG, Special Action Force, Police Regional Office 11, and policemen from neighboring regions stormed several properties of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Lay down everything. Gusto lang po namin makipag-usap. Ayaw namin ng gulo. And then you will force yourself inside. Tututukan nyo kami ng mga baril. Wala po kami kalaban-laban. Kung pagbabarilin ninyo kami dito, wala kami magawa actually. Pero tatayuan namin ang katotohanan naming alam. Hindi po kami aatras. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa isang baryo sa lungsod ng Davao nang harapin ng mga tagasunod ni Apollo Kibuloy, leader ng fugitive na Kingdom of Jesus Christ. Ang mga pulis na nagtangkang maglingkod ng mga warrant of arrest laban sa kontrobersyal na mga ngaral. At ang dramatikong tagpong ito ay nagpapakita ng isang nakakatakot na realidad, ang pagbe-brainwash ng kanyang mga tagasunod sa pamagitan ng paglilinlang at manipulasyon ng mga turo na sa kabila ng mga paratang. Ipinahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang Divine Son of God at nabanggit din niya na siya raw ang Diyos Ama. Because I am the King of Peace. Isang pahayag na nagpataas ng kilay at nagdulot ng pag-aalinlangan sa marami, ngunit sa kabila ng katotohanan na siya ay isang tao lamang, nakuha niya ang pagtitiwala ng kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng mga paglilinlang na turo at mga pangakong walang katotohanan. At ngayon, tila baga bumabaliktad ang tila may kapangyarihan daw na pastor na nagpatigil daw ng ABS-CBN, gayon din ng ang probinsyano at ng EDSA ay tila baga ang sarili nitong problema ay hindi niya mabigyan ng pagkalutas dahil hindi sa Diyos kundi siya lamang ay isang tao. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tila baga naggalit ang langit sa pangyayaring ito dahil sa pagpaformulate ni Pastor Apollo Kibuloy ng isa sa pinakamalaking organisasyon na hindi nakasentro sa ating Panginoong Diyos kundi nakasentro sa Kanya bilang Divine Son of God daw. Nagsimula ang insidente noong Hunyo 10 kung saan daan-dang tagasunod ng KOJC ang bumuo ng isang human barricade sa labas ng KOJC compound sa Buhangin, lungsod ng Davao. Ang mga taong ito masiding sumisigaw ng mga slogan at may hawak pang placard na humiling ng hustisya para kay Pastor Apollo Kibuloy at protektahan daw ang ating konstitusyon. Naniniwala na kanilang ipagtatanggol ang isang inosenteng tao, ngunit ang matibay na pagkakaapit nito ay hindi patunay ng pagiging inosente ni Kibuloy kundi isang malinaw na palatandaan ng psikolohikal na manipulasyon. Iniutos ng mga korte sa rehiyon ng Davao at Pasay ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong pang-aabuso sa minor de edad, child abuse at human trafficking. Sa kabila ng mabibigat na paratang na ito, nanatiling matatag ang mga tagasunod sa kanilang pagtatanggol, isang malinaw na tanda ng lalim ng kanilang pagkaka-brainwash. Ang ganitong antas ng debosyon ay karaniwang sa mga kulto kung saan ang mga tagasunod ay pinalalayo sa lahat ng panlabas na kritisismo at itinuturing na walang kapintasan ang kanilang lider. Ang pagde-deploy ng mga elite police forces at ang sumunod na sagupaan sa mga miyembro ng KOJC ay nagpapakita ng tindi ng sitwasyon. Ang mga pulis na may suot na anti-riot gear at mga kalasag ay hinarap ng matinding paglaban, patuloy ng lawak ng radikalisasyon ng mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy. Biruin nyo yan? Para mga sabog, mga bangag? Isang miyembro na nagsalita sa DXDC, Radyo Mindanao Network, ay tinawag ang mga pulis na bastos na nagre-reflekta daw ng isang naratibo na malamang ay pinapakain sa kanila ng kanilang mga lider na itinuturing na kaaway ang mga tagapatupad ng batas. Isang nakakatakot na bahagi ng senaryong ito ang emosyonal na manipulasyon na malinaw nakikita sa mga tagasunod. Isang video na pinost sa Facebook ang nagpapakita ng isang tao na may megaphone na sumisigaw, "Hindi kami masamang tao." Ang hiling na ito ay sumasailalim sa panloob na labanan na maaring nararamdaman ng marami sa mga tagasunod na ito. Nahihirapan na pag-isahin ang kanilang mga aksyon sa kanilang nakatanim na paniniwala
sa pagiging matuwid ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga turo ni Kibuloy ay malinaw na nagbuo ng isang komunidad na itinuturing ang anumang aksyon laban sa kanya bilang isang di makatarungang pag-atake sa kanilang pananampalataya. Ito ay isang klasikal na taktika ng kulto, ang pag-iisa ng mga tagasunod mula sa mga panlabas na impluensya at pagpapatibay ng isang mentality ng pagkubkob. Ang resulta ay isang grupo ng mga individual na sa kabila ng labis na ebidensya ng mga kriminal na aktibidad ng kanilang leader ay nanatiling matatag sa kanilang suporta. Ang psikolohikal na hawak ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod ay lalong nailantad ng isang ministro ng KOJC, si Carlo Catiil, na nagpahayag ng pagkadismaya sa operasyon ng pulis. Ang sa amin lang makiusap, may hinahon. Lay down everything. Gusto lang po namin makipag-usap. Ayaw namin ng gulo. And then you will force yourself inside. Ang hinihingi daw ni Catiil ay maghintay ang mga pulis para sa isang abogado ng KOJC bago pumasok sa compound, ay sa panghalimbawa kung paano ginamit ng lider ng kulto ang mga legal at procedural norms para mapanatili ang kontrol sa kanilang mga tagasunod. Ang sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis ay isang nakakatakot na paalala ng mga karismatikong lider na nagsasamantala sa pananampalatayang reliyoso para sa personal na kapakinabangan. Ang kakayahan ni Kibuloy na mag-utos ng ganitong antas ng debosyon sa kabila ng seryoso mga paratang na kriminal ay isang patuloy na kapangyarihan ng pagbe-brainwash sa pamamagitan ng maling pagtuturo. Ang kanyang mga tagasunod na kumbinsido sa kanyang kabanalan at pagiging matuwid ay handang magbigay ng malaking sakripisyo upang protektahan siya, kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang kaligtasan at legal na kahinatnan. Sa pagtatapos, ang mga pangyayari sa lungsod ng Davao ay nagsisilbing isang nakakalungkot na halimbawa kung paano maaaring ma-brainwash ang mga individual ng mga manipulatibong leader. Ang mga tagasunod ni Apollo Kibuloy ay hindi lamang basta naligaw ng landas, sila ay biktima ng isang sistematikong kampanya ng psikolohikal na manipulasyon. Habang nagpapatuloy ang mga otoridad sa kanilang pagsisikap na dalhin si Kibuloy sa hustisya, mahalaga ring tutukan ang deprogramming at rehabilitasyon ng kanyang mga tagasunod na nararapat magkaroon ng pagkakataong mabawi ang kanilang autonomiya at maunawaan ang realidad ng kanilang sitwasyon. Ngunit nawa ay makilala nila ang katotohanan na binabanggit sa John 8 verse 32 na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Binabanggit din sa Mateo 7 verse 15 to 20, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng uba sa mga tinikan o ng igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay namumunga ng mabuti, ngunit ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi maaring magbunga ng masama, ni ang masamang puno ay magbunga ng mabuti. Ang bawat puno na hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy, kaya nga makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Ang kwento ni Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang mga tagasunod ay isang nakakalungkot na halimbawa ng mga babala ng ating Panginoon Jesus tungkol sa mga huwad na propeta. Ang mga huwad na propetang ito ay nagpapanggap na banal at nagsasabing sila ay takapagdala ng katotohanan, ngunit sa loob ay mapaninlang at mapagsamantala. Sa Mateo 7 verse 15 to 20, sinasabi ng ating Panginoon Jesus na makikilala natin ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, kung ang kanilang mga gawa ay puno ng kasamaan, kasinungalingan at pagsamantala. Malinaw na sila ay hindi mula sa Diyos. Ang mga tunay na tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos ay namumuhay ng may kabanalan, katotohanan at pagmamahal. Sa kaso ni Kibuloy, ang mga akusasyon ng pang-aabuso at human trafficking ay mga pruweba ng kanyang masasamang bunga, sa kabila ng kanyang pag-angkin na siya ay isang self-proclaimed Son of God. Ang kanyang mga gawa ay nagpapakita ng kabaliktaran. Ang mga tagasunod ni Kibuloy ay nalinlang ng kanyang mga maling turo at kailangang magising sa katotohanan. Ang aral ng talatang ito ay mahalaga sa atin ngayon. Tayo ay pinapaalalahanan na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga taong nagpapanggap na sila'y banal. Dapat nating tignan ang kanilang mga gawa at ang epekto ng kanilang pamumuhay. Kung ito ba ay base sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na base sa banal na kasulatan. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay nagbubunga ng mabubuting gawa, pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Sa ating panahon,
Napakaraming nagsasabing sila'y may dala ng katotohanan. Mahalaga na tayo mag-ingat at manalangin para sa karunungan upang makilala ang totoo sa huwad. Huwag tayo magpapadala sa mga mapanlinlang na turo ng base sa emosyon lamang, kundi magpatuloy tayong humawak sa mga aral ng Biblia at sa tunay na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming banal, mapangyarihan naming Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makilala ang mga huwad ng propeta. Tulungan niyo po kami maging mapanuri at maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Huwag mong hayaan na kami ay malinlang ng mga mapaninlang na turo, kundi gabayan niyo po kami, Panginoon, sa landas ng katotohanan at kabanalan na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawan po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at tulungan niyo, Panginoon, si Pastor Apollo Kibuloy at ganun ang kanyang mga tagasunod na makita nila at masumpungan nila ang tunay na landas ng katotohanan na masusumpungan lamang sa aming Panginoon Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.